Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Nais po naming ibahagi ang pinakadakilang kwento ng pagmamahal ng Diyos. Pakinggan natin ang kasaysayan ni Jesus. Ito ay mula sa pinakamagandang aklat, ang Biblia. Makikita natin sa pagsasadalang ito ang malaking impluwensya ng kanyang buhay sa mga tao, sapagkat ang kanyang mga sinasabi ay may kapangyarihan, layunin at kahulugan. Sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na manlilikha, nagpapatawad at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tagasunod. Ipinakita rin niya ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan, sakit at kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pinakadakilang simbolo at pangako ng pag-asa. Naging kahanga-hanga ang karpinterong ito mula sa Palestina dahil sa kanyang mga ginawa at itinuro sa mga tao. Ang simula ng kasaysayang ito ang lalong nagpaganda dito. Ito'y nagsimula sa isang sabsaban, malayo sa bahay ng mayayaman. Ngunit sa kabila nito, ang epekto ng kanyang buhay ay nadarama pa rin natin hanggang ngayon. 2,000 taon na ang nakararaan. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon, isang bisig, isang litis sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauuga, kahit saan pamagsanga, kahit saan mang lupa. Kay Jesus mapag-iisa tayo kahit pa man iba't ibang dalangin, dinirinig ng iisang Diyos natin. Kahit pa man sa libong pangitain, natatangi ang pinagpipitagan natin. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung kayo ay natuwa at napagpala sa aming programa, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe sa amin. Mag-text lang o tumawag sa 0920-594-1049. Ito ay 0920-594-1049. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ang buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Dahil sa kakaibang niyang buhay at itinuturo, lalong napalapit sa kanya ang mga taong gustong matuto. Pakinggan mo itong mabuti. Si Lucas, isang doktor na nabuhay noong panahon ni Jesus, ang sumulat ng mga nangyari saan man pumunta si Jesus. Ganito niya sinimulan ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito ang unang bahagi sa ika-4 na kabanata ng Ang Buhay ni Jesus. Kagalakan namin na kayo ay mapagpala sa special drama na ito na hatid sa inyo ng TWR Philippines.
Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Noong si Augusto Caesar ang emperador ng Roma at si Herodes ang hari ng Judea, pinapunta ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Maria, isang dalagang taga Nazaret. Sinabi dito ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdang ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako." Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito'y tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Lumipas ang mga araw at nagbuntis si Maria. Nabalitaan niyang sa kabila ng kanilang katandaan, magkakaanak din sina Elizabeth at Zacarias. Kaya't agad siyang nagpunta sa bahay ng mag-asawa. Elizabeth! Maria! Maria! Pinagpala ka sa mga babae. Pinagpala rin ang sanggol mo. Nang marinig ko ang bati mo, gumalaw sa galak ang sanggol sa aking tiyan. Pinupuri ko ang Panginoon. At nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Lumipas ang mga buwan at malapit na ang mga anak si Maria. Noon naman, nagpalabas ng utos ang pamahalang Romano, kaya't nabago ang kanilang plano. Mga taga-Nazaret, ayon sa kautosang ipinalabas ni Augusto Caesar, kinakailangang ang lahat ng mamamayan na nasasakupan ng Galilea at Judea ay dapat magpatala sa kani-kanyang bayang sinilangan. Kinailangan maglakbay ng mag-asawang Jose at Maria papunta sa Bethlehem upang magpatala. Ngunit pagdating doon ay wala na silang matuluyan. Nang dumalas na ang paghilab ng tiyan ni Maria, tumuloy sila sa isang kulungan ng mga hayop at doon siya nakanak. Samantala, isang grupo ng mga pastol ang nagbabantay ng kanilang makatupa sa parang. Biglang nagliwanag at nagpakita ang isang anghel ng Diyos. Ano kaya yun? Ano yun? Anong liwanag yun? Napakaliwanag! Anghel! Isang anghel! Sa araw na ito, isinilang ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa Bethlehem, ang bayan ni David. Pumunta tayo doon at tingnan natin. Labis na natuwa ang mga pastol. Ayon sa itinuro sa kanila, isisilang ang Mesyas o tagapagligtas upang ibigay ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanan. Kaya't nagmadali ang mga pastol upang makita ang sanggol. Himala! Madaling nakita ng mga pastol sina Jose at Maria, pati na si Jesus na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Pagbalik ng mga pastol, hindi matapos-tapos ang kanilang kwentuhan. Pinuri nila ang Diyos dahil isinugo niya ang tagapagligtas. Ang lahat ng sinabi ng anghel ay kanilang nakita at narinig. Ayon sa batas ng mga Hudyo, ang sanggol ay kailangang tuliin sa 8 araw. Kaya pagkalipas ng 1 linggo, nagpunta sina Jose at Maria sa Jerusalem. Dumaan sila sa makitid at mataong lugar papunta sa templo, kung saan sila sumasamba. Pagpasok nila, nilapitan sila ni Simeon, isang napakarelihiyosong lalaki. Ipinangako ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas, ang magpapatawad ng kasalanan.
Nang makita ni Simeon ang sanggol, kinarga niya ito at saka nanalangin. O Panginoon ko, kunin mo na ang iyong lingkod ayon sa iyong mga salita. Nakita ko na ang iyong pagliligtas. Ang batang ito ay pinili ng Diyos. Pagpalain nawa kayo. Pagkatapos ay bumalik sina Jose sa Nazaret. Doon ay laging iniisip ni Maria ang mga pangyayaring may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Nang 12 taon na si Jesus, isinama siya ni na Jose sa Jerusalem para sa pista ng Paskua, ang pagdiriwang ng paglaya ng Israel mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Pagkatapos ng pista ay umuwi na sina Jose at Maria, at sa daan na lamang nila napunang nawawala si Jesus. Sa loob ng 3 araw, hinanap ng mag-asawa si Jesus sa Jerusalem, at nakita nila ito sa templo, kasama ang mga guro ng relihiyon. Kahanga-hanga siyang mag-usap. Kanino anak ang batang ito? Siya'y taga Nazaret. Kasama po namin siya. Ipagpaumanhin po ninyo. Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Bakit niyo ako hinahanap? Di niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? Kaya't umuwi silang lahat sa Nazaret. Doon na lumaking matalino at malusog si Jesus. Ang Diyos at ang mga tao ay natuwa sa Kanya. Sa loob ng 15 taong paghahari ni Emperador Tiberio, kinausap ng Diyos si Juan, ang anak ni Elizabeth. Ipinangaral ni Juan sa mga tao na kailangan silang magsisi, talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo, kaya tinawag siyang Juan Bautista. Magsisi kayo at magpabautismo, at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nangaral si Juan sa ilog ng Jordan. Doon niya binautismoan ang lahat ng naniwala sa kanyang sinasabi. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, titibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko, at ang mga bakubakong daan ay dapat patagin, at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Anong aming gagawin? Ano nga ba dapat namin gawin? Anong gusto mong gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ang sinumang may 2 damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sinumang may pagkain ay dapat magbigay din. Guro, kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ng trigo sa kanyang kamalig. Noon ay 30 taon na si Jesus. Nagpunta siya sa ilog at pumayag si Juan na bautismohan siya. Pag-ahon ni Jesus sa tubig, nanalangin siya, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Narinig ng mga tao ang isang tinig mula sa langit. Siya ang pinakamamahal kong anak. Lubos akong nalulugod sa kanya. Dinala ng Espiritu ng Diyos si Jesus sa ilang. Tinukso siya doon ng Diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa loob ng panahong iyon, kaya't nagutom siya. Nilapitan siya ng Diablo at saka sinabi nito, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Sumagot si Jesus mula sa kasulatan. Nasusulat,
Di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sa isang iglap, ipinakita ng Diablo kay Jesus ang lahat ng kaharian sa buong mundo at sinabi, Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat, tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran. At dinala siya ng Diablo sa pinakamataas na bahagi ng templo sa Jerusalem. At saka binanggit ang nasa kasulatan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa. Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos nito, bumalik si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Isang Sabat o banal na araw, nagpunta si Jesus sa sinagoga kung saan sumasamba at nag-aaral ang mga Hudyo. Hiniling ng pinuno ng sinagoga na si Jesus ang bumasa ng kasulatan. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mahusay siyang magsalita. Naganap ngayon ang kasulatang ito, habang inyong narinig. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? Alam ko ang sasabihin ninyo. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin niyo rin sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Capernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Propeta? Kalapastanganan! Ano kakala niya sa sarili niya? Hindi ba siya ang anak ng kapatero? Palayasin niya! Palayasin! Tinangka ng mga taong ihulog si Jesus sa bangin. Ngunit dumaan lang siya sa gitna nila at saka nagpatuloy. Habang tumatagal ay dumarami ang tagasunod ni Jesus. Tinuruan niya ang mga ito kung paano mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa isang maliit na bayan ng Galilea, nakita niya ang ilang mangingisda na naghuhugas ng lambat. Sila ay sina Simon Pedro, Santiago at Juan, at mayroong 2 bangka doon. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Pumunta kayo doon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli. Guro, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko yung pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Naroon si Jesus nang ihulog nila ang lambat. Napakarami nilang nahuli kaya't halos mapunit ang mga lambat. Ang daming isda nito! Santiago! Juan! Tulungan nyo kami! Dalian ninyo! Marami ring huli ang lambat namin! Napakaraming isda! Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Labis na namangha si Simon Pedro. Nakadama siya ng labis na paggalang at paghanga kay Jesus, kaya't nagpatira pa siya sa harapan ni Jesus. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon tao na ang huhulihin mo. Kahit saan pumunta si Jesus, pinagkakalipumpunan siya ng mga tao. Mula sa Judea, Jerusalem at karatig lugar. Maraming pumunta para mapagaling o mapalaya sa masamang espiritu. Gumagaling ang lahat ng makahipo kay Jesus. Jesus, iligtas mo kami! Kailangan ka namin, Panginoon! Ang iba namang pumunta sa kanya ay interesado sa mga itinuturo niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang iba itinutuwid niya. Meron ding nagagalit.
Malaki ang naging epekto niya sa buhay ng mga nakikinig sa kanya. Nagturo rin siya tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Mapapalad kayo mahihirap, pagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo nagugutom pagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis pagkat kayo magagalak. Salamat po, Panginoon. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masama dahil sa anak ng tao. Magalak kayo kung ito'y mangyari sa inyo, pagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganito rin ang ginawa nila sa mga propeta. At inulit ni Jesus ang babala ng mga naunang propeta. Kawawa kayong mayayaman, sapagkat maginhawa na kayo. Ayaw niyang yumaman, isa siyang baliw. Kawawa kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magsisitangis. Karaniway kabaliktaran sa inaasahan ng mga tao ang itinuturo ni Jesus. Kawawa kayong pinupuri ng mga tao, pagkat gayon din ang kanilang ginawa sa mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Ano? Ibigin ang kaaway? Si Cesar ba? Gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa iyo. Pag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kabila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Tiyak kung di Romano ang tukoy niya. O kaya ang mga Samaritano, kahit nga ang Diyos, hindi sila kayang ibigin. Huwag humatol ng di mahatulan. Magbigay at kayo bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba ay gagawin din sa iyo. Patnubayan niyo kami, Panginoon. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Guro, patnubayan mo kami. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala, dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos, sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Samahan niyo kaming muli para sa ikalawang bahagi ng ating TWR Philippines Drama Special, Ang Buhay ni Jesus. Ang Buhay ni Jesus ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung kayo ay natuwa at napagpala sa aming programa, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe sa amin. Mag-text lang o tumawag sa 0920-594-1049. Ito ay 0920-594-1049. Maraming salamat at maligayang pakikinig sa inyong lahat.